Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jobs at shoutout kay Danilo Wama. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aaron kilay bahagyang iyan gat, tulawi ka mabilis na makakuha ng up, tahimik na pumunta upang suriin. Bueno, dahil napakawalang takot mo, batang Ziyahan, bilang tagapag-alaga ng gininto ang balahibo ng Phoenix, dapat ay isinakripisyo ko ang aking buhay para samahan ang isang Ginoo. Aking mga alagad, sa oras na ito, mahigpit at matatag din na itinikom ni Duyisheng ang kanyang mga ngipin. Oo, kung ayaw mong sumama, babalik ka sa sekta pagkatapos mong makaalis dito. Kung gusto mong pumunta, sumunod ka sa akin. Artikulo 13 ng Chanji Annals, kung nandoon ang Phoenix Golden Feather, naroon ang Chanji Palace. Kung patay na ang Phoenix Golden Feather, ang Chanji Palace ay patay na. Dahil tayo ay mga disipulo ng Chanji Palace, tayo ay mabubuhay at mamatay kasama ng Chanji Palace. Hindi na tayo babalik. Ako ang lungsod ng nasusunog na mga buto. Hindi na tayo babalik. Kung nasaan ang Master, doon tayo. Kung nasaan ang Phoenix Golden Feather, doon tayo. Potensyal at Phoenix Golden Feather mabuhay at mamatay ng magkasama. Mabuti. Nang marinig ang chorus ng lahat ng mga disipulo, muling tumanggo si Duyisheng sa kanyang ulo na may malaking kasiyahan at sinabi, karapat-dapat akong maging disipulo ng palasyo ng Chanji. Lahat sila ay mga lalaking mainitan ang dugo. Hindi ako nagkamali sa iyo. Kasabay nito, bahagyang tumalikod si Duyisheng upang harapin ang Aaron, at pagkatapos ay yumuko, na may napakababang poster. Sinabing mapagpakumbaba, batang Ziyahan, mula ngayon, formal kong ibibigay ang aking buhay, at ang buhay ng aking 36 na Chanji na mga alagad ng palasyo sa inyo. Bago matapos ang mga bagay-bagay, ganap na makikinig ang mga alagad ng palasyo ng Chanji sa inyong mga utos. Kayong mga lalaki, narinig ba ninyo ang lahat? Kasabay nito, tinanong ni Duyisheng ang kanyang mga disipulo sa mahinang boses. Ang mga disipulo ay sumigaw ng sabay-sabay, kami ay makikinig sa utos ng batang si Ziyahan. Nakipagkamay si Aaron, huwag kang ganyan, Daosdo. Batang Ziyahan, hindi mo kailangang tumanggi. Yukay, ikaw ay isang bayani sa mga tao. Maganda ang reputasyon mo. Sina Yude at Phoenix Genio ay palaging gamit namin, ngunit bilang isang tagalabas, tinutulungan mo kaming ibalik ang mga ito. Kaya, sa lahat ng mga talento at birtod, ikaw ay nakakumbinsi. Panipi, ang halimaw ay may pinuno, ang puno ay may gitnang akses, kaya hindi ka dapat tumanggi. Nakangiting sabi ni Duyisheng. Panipi, oo, kung may ibang gustong mamuno sa atin, hindi natin gagawin. Pero iba ka, batang Ziyahan. Isa kang himala na matagal nang narinig ng lahat sa mundo. Karangalan namin na mapasailalim sa iyong pamumuno. Tama ka, batang Ziyahan, ay pangako mo lang. Lalong naging masigasig ang mga alagad ng palasyo ng Chanji at sunod-sunod silang nahikayat. Sa harap ng napakaraming emosyon, si Hansani ay medyo mahirap saglit kapag naliligaw siya. Sa oras na ito, si Moyang ang lumalabas sa tabi niya. Dahil gusto mong makipagtulungan, dapat maging tapat kayo sa isa't isa. Ang mga salita ni Moyang, hayaan si Chanji na ipalasyo si Leng, gayunpaman, tumanggo pa rin sila. Kuya, kung may sasabihin ka sabihin mo lang. Mahinang sabi ni Duyisheng. Nang kinubkob ng mga zombie ang lungsod, ang ina ay protektado ng 3,000 yuan, kaya ligtas kami. Paano ka magiging okay? Kumunat ang noo ni Moyang. Sa sandaling lumabas ang mga salita, maraming misteryosong disipulo ang sunod-sunod na sumimangot.
Ito ay isang bagay na halos lahat, kabilang ang Aaron, ay nagdududa. Nang marinig ito, sunod-sunod na ayaw ng mga disipulo ng palasyo ng Chanji. Nagmamadali pang ang tumayo ang ilan, ngunit kumaway si Do Shengsheng at pinigilan sila. Nagdududa ka sa amin. Biglang naintindihan ni Du Yisheng. May mga bagay ba akong dapat pagdudahan? Hindi ito itinanggi ni Mo Yang. Nang sabihin ito ni Mo Yang, sumimangot si Han Sanchen at isinantabi ang iba. Ang mga demonyong monghe at mahiwagang tao ay gustong pumunta sa Bone Burning City ng mag-isa, at ang mga taong ito ay gustong pumunta sa Bone Burning City ng mag-isa. May posibilidad ba na ang mga taong ito ay talagang kasama ng mga monghe? Tingnan kahit Aaron din frowned, Dubuhay ay hindi galit, direkta ng isang stand-up, mamaya, ginawa halos lahat dumbfounded. Nakita ko siyang pumunta sa harap ng pintuan ng restaurant, at pagkatapos ay sa sitwasyon ng pagkataranta ng lahat, biglang mula sa isang napakahinang lugar, isang suntok. Halos sa pagtama ng kanyang kamao ay nagkagulo ang mga bangkay sa labas. Bagamat wala pang isang segundo ay agad niyang binawi ang kamay ngunit sa pagkakataong ito ay puno na ng dugo ang braso nito. Sa paggawa nito, inihagis niya ang kanyang kamay sa isang grupo ng mga gutom na hayop. Kung nakagat ka ng mga zombie na ito, aatakehin ka ng masamang espiritu sa mga zombie, at pagkatapos ay papatayin ka. Tumawa si Du Yisheng, at pagkatapos ay biglang nagtaas ng lakas ang kabilang kamay para takpan ang sugat. Kasabay nito, binibigkas niya ang ilang kakaibang incantation. Kakaibang sabihin, ang sugat sa kanyang kamay ay dahan-daang naghilom sa ilalim ng berdeng enerhiya. Ito, napakunot ng noo si Mo Yang, at nabigla. Ngayon ano? Sabi ni Du Yisheng. Mukhang hindi mo sila kasama, di ba? Magkasama, posible na maunawaan kung paano mag-detoxify. Moy ang rude. Naniniwala ako sa kanya. Sa oras na ito, tumayo si Bai Xiaosheng, at ang kanyang saloobin ay napakatatag. Sumimangot si Mo Yang at tumingin kay Bai Xiaosheng. Ngunit si Bai Xiaosheng sa lawa ng ilog ay ngumiti at tumingin kay Mo Yang, kahit na hindi ka naniniwala sa Daoist Do, dapat mong paniwalaan sila. Nang marinig ito, kahit si Aaron ay hindi maiwasang tumingin kay Bai Xiaosheng. What's the meaning of this? Bagamat ang skill na ginamit ni Do Daochang ay ang skill ng Chanji Palace, ang nabasa niya sa bibig niya ay hindi ang language ng Chanji Palace, tama. Mahinang bulong ni Bai Xiaosheng sa Jiangho. Bahagyang ngumiti si Du Yisheng at tumingin kay Bai Xiaosheng sa ilog at lawa na may malaking papuri. Tumanggo siya at nakangiting sinabi, Kuya, maganda ang mata mo. Upang sabihin sa iyo ang totoo, hindi ito mula sa palasyo ng Chanji. Siya nga pala, itong kapatid na ito ay, nasa mundo ako Bai Xiaosheng, sinasabing 100 tao sa ilog at lawa ang nakakakilala sa mundo at sa ilog at lawa. Kapag nakikita ko sila ngayon, sila talaga, karapat-dapat sa kanilang reputasyon, tapos si Du Yisheng at sumaludo gamit ang dalawang kamay. Ngumiti si Jiang Hobei Xiaosheng at sumaludo pabalik. Pagtingin sa dalawang tao dito, nagbabalik ka ng regalo at nagbabalik ako ng regalo. Walang magawa si Moyang at sobrang litong-lito. Isang pares ng mga mata ang nakatitig sa Lake Bai Xiaosheng ng ilog, nilagyan niya ng kutsilyo ang leeg ng lalaking ito, hayaan siyang magsabi ng mabilis. Sa kabilang banda, wala ng kaunting pagdududa ang Aaron. Sa halip, isang magiliw na ngiti ang ipinakita niya sa gilid ng kanyang bibig. Obviously, bagamat hindi siya sigurado sa sinasabi niya, wala naman siyang problema sa kanyang propesyon at tiwala sa kanya. Wala ng katarantaduhan, isang kahoy na tabla ang direktang lumipad sa hangin, at pagkatapos ay hinarangan ang puwang na nasira lang ng buhay ni Do, kung hindi mo na uulitin, sa tingin ko ay lalamunan ka ng mga mata ni Mo Yang. Matapos harangin ang puwang, sinabi ni Aaron na may masayang ngiti, wikang Budista ng Tianyin. Ngumiti si Bai Xiaosheng at tumingin kay Du Yisheng. Tumawa si Du Yisheng, pumalakpak at pumalakpak, ang daang Xiaosheng sa ilog at lawa ay talagang nararapat sa kanyang reputasyon. Kaya lang makikita mo kung anong kasanayan ang ginagamit ko. Ang aking paglilinang ay mababa, ngunit ang boses ng Budista ng Tianyin Temple ay masyadong naiiba at hindi malilimutan. Nakangiting sabi ng daang Xiaosheng sa lawa ng ilog. Ang templo ng Tianyin ay isang mahalagang lugar para sa Budismo. Maraming kilalang monghe, kaya sila ay matuwid. Hinding-hindi sila makikipagsabuatan sa Diablo. Sa makatuwid, sila ay talagang mula sa palasyo ng Chanji.
Ang mundo ay puno ng karunungan. Hindi kaya nawala ng paningin ang kilalang monghe ng Tianyin Temple at hindi sinasadyang naipasa ang sikreto sa isang taong may lihim na motibo. Nagdududa ang daw 12 sa isang paraan. Ang dharma ng Tianyin Temple ay hindi maaaring ikalat maliban kung, pagsasalita tungkol dito, si Jiang Ho Bek Xiaosheng ay ngumiti ng malumanay. Maliban na lang kung ito ang pinakamataas na palasyo ng Chanji na may 2 araw. Bulong ni Aaron. Malakas na tumango si Bai Xiaosheng, oo, ang kataas-taasan ng langit at lupa ay ang kaluluwa at ang katawan. Sa simula, siya ang punong ministro sa hilagang silangan ng mundo. Ang 2 sekta ay nagtulungan upang iligtas ang lahat ng may buhay. Sa makatuwid, dahil sa pagtutulungan, ang 2 sekta ay naging pamilyar sa isa't isa para sa kapakanan ng pagkakaibigan at pagliligtas sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang 2 sekta ay nagpalitan ng mga pamamaraan ng mga sekta, sa pagkakataong ito, lumipas sa sariling kakayahan sa labas ng mundo. Panipi, papapa, sa sandaling bumagsak ang boses ni Bai Xiaosheng, narinig na ang palakpakan ni Du Yisheng. Totoo na lahat ng makakasunod kay Han Xiaoxia ay hindi ordinaryo. Bilang isang tagalabas, alam niya kung ano ang nangyari sa kanyang sekta libu-libong taon na ang nakalilipas. Siya ay mabangis, mabangis. Humalaklak si Du Yisheng at pagkatapos ay sinabi, oo, sa tuktok ng aming paaralan, talagang nakipagtulungan kami sa Tianyin Temple, kaya tinawag kaming pinakamataas ng langit. Dahil dito, lagi akong madalas na nakikipag-ugnayan sa Tianyin Temple. Nakita rin ni Master Yin Roo, ang pinuno ng Tianyin Temple, na ang aming paaralan ay nakatuon sa paglilingkod sa mundo, kaya gumawa siya ng exception upang turuan ako ng wikang Tianyin Buddhist sa kanyang paaralan, para mas madali naming mailigtas ang mga tao bilang kapalit. Tinuruan ko rin siya ng mga lihim na kasanayan ni Chanji, ngunit ito ay isang sikreto sa pagitan ng mga sekta, ngunit hindi ko inaasahan na malalaman ito ng iba. Ito ay karapat-dapat na maging 100 Xiaosheng sa Jiangho, mayroon kang lahat ng bagay sa mundo, at kakaunti ang mga lihim na dapat pag-usapan. Pagkatapos, tumingin kay Moyang, sinabi niya, kung maaari mong makuha ang tiwala ng Tianyin Temple at maipasa ang Buddhist Dharma ng templong ito, hindi ka maaaring maging masamang tao. Nang marinig ito, tumango si Moyang. Sa katunayan, noong araw ng insidente, nakatira kami dati sa restaurant na ito. Gayunpaman, dahil sa alitan sa pagitan mo ni Shiman, pinili namin ni Shiman na magpahinga sa abandonadong templo sa lungsod sa ilalim ng sirang dahilan ng pagiging malapit sa Diyos at Buddha dahil ito ay may napakalapit na kaugnayan sa Tianyin Temple. Kami ay may iba't ibang pananaw sa boses ng Buddha ng gabing iyon, nang dumating ang huwad na boses ng Buddha, napagtanto namin na ito ay mali din ipinaliwanag sa oras na ito. Nang maglaon, sa pamumuno ni Du Yisheng, isang grupo ng mga tao ang nagdala ng chi upang labanan ang pagguho ng tunog ng demonyo. Bagamat maliit ang bilang ng mga disipulo sa palasyo ng Chanji, hindi mababa ang kanilang mga nagawa. Kapag sila ay nagbabantay, ang magic sound ay natural na mahirap gampanan ang anumang papel sa kanila. Kaya pagkatapos ng pagsiklab ng mga zombie, ikaw at ang iyong gang ay nagtatago sa sirang templo. Tanong ni Aaron. Tumango si Zhong Beihai, oo, kahit na ang lugar ng sirang templo ay napakasira, nandoon pa rin ang infrastruktura, at halos hindi namin ito makayanan ng sama-samang pagsisikap. I see. No wonder nang sumiklab ang mga zombie, bagamat maraming mga zombie malapit sa restaurant, hindi nila naakit ang pagkubkob sa buong lungsod, ngunit makalipas ang ilang araw. Tumango si Moyang. Noong oras na iyon, isang grupo ng mga zombie ang tumutugis sa amin. Gayunpaman, ang aming pagtutol ay napakababa, ngunit ang iyong boses ay mas malakas, at ang isang malaking bilang ng mga zombie ay dahan-daang pumunta sa iyo. Zhong Hokkaido, mamaya, akala namin magiging ligtas kami, pero saan namin nalaman, medyo nanlumo na sabi ni Zhong Beihai dito. Sa pagbabalik ng Aaron, mas maraming ingay sa restaurant, ngunit ang problema ay maya-maya, may nanguna sa isang grupo ng mga zombie na tumatakbo sa grupo. Ito ay hindi masyadong masama. Ang masama pa ay parami ng parami ang mga nangunguna sa mga zombie sa lungsod. Sinadya nilang guluhin ang mga zombie at subukang ikalat ang mga ito sa lungsod. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng mga taong ito. Ang alam lang nila ay malapit nang umaakit sa mga zombie sa paligid ang nakatagong templo nila.
Sa huli, nasira ang templo at tumakas ang mga tao. Pakinggan ang mga salitang ito, Aaron agad na pilit ng ngiti, hindi nakakagulat na ngayon lang ay sinabi na isave mo rin utang mo. Siguradong may nagawang mabuti si Lo Yuan at ang iba pa. Sa unang pagkakataon, tinulungan nila ang Aaron na buksan ang daan, kaya't nakaakit sila ng grupo ng mga zombie. Sa pangalawang pagkakataon, tinulungan nila ang Aaron na maghanap ng mga tao. Ito ang pinakamahusay na paraan upang mahanap ang mga tao at ikalat ang lahat ng mga zombie. Pero pinabayaan lang nito ang ilang tao at pinasabog ang pugad ng ilang tao. Hindi nakakapagtakang maging ganito ang ugali ni Du Yisheng at ng kanyang barkada kapag pumasok sila. Wala na, wala na. Ngayong tapos na ang hindi pagkakaunawaan, ano sa tingin mo ang kasasabi ko lang ay sinabi ni Du Yisheng na nakangiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.